Una, maraming salamat sa pag-adto ganun sa Tagalog. Pagpunta. Sobrang lamig kasi. Yung betlog ko tumigas na. Akala ko naman. Hindi, kakagaling ko lang doon kay Papa. Tapos, okay naman siya. Walang magawa eh. Tiis lang talaga yung pwede natin gawin, and among other things na kaya niyong gawin. Pero tingin ko, maganda talaga kung ituloy niyo lang talaga yung mga nakita niyong magagandang bagay at saka magagandang sinabi na nakakadagdag sa pagpapaganda sa ating bansa. So alam niyo na noon, may point of comparison naman talaga tayo when it comes to what was governance then and what is governance now in this administration that we are in. So, somehow, tingin ko, di naman talaga okay yung sitwasyon, pero okay na rin na nakita natin kung ano yung gusto natin para sa Pilipinas talaga. Yung tatay ko, nandyan yan. Kasi handa talaga siya na if ever it will come to yung nangyari sa kanya, isakripisyo niya talaga yung buhay niya para sa inyo. Kasi noon pa lang, hindi pa yung tumatakbo ng presidente. Yung tinatanong pa kami doon sa Davao, kami mga anak, lahat kami hindi pumayag talaga. Kasi alam namin magulo. Kasi kilala namin yung tatay namin na he will fight for his people, the Filipino people. Because he fought for Davao City. Nung nagsimula siya sa Davao, hindi naman talaga lahat ng taga Davao natanggap yung methods niya or his way of governing the city. Pero hindi yan takot na sabihin na hindi siya magustuhan ng tao o hindi siya tanggapin ng tao. Hindi yan tatakot sa opinion ng tao sa kanya. Kasi ang gusto niyan kung ano kailangan ng lugar mo para maayos mo yung lugar mo. So kung yun yung nakita niya na kailangan talaga ng tao, lahat hindi rin tumanggap agad until there came a time na the Davaoenos realized na tama naman pala talaga yung tao. So, at this point, Davao, kaya hindi siya nakakalimutan talaga ng mga taga Davao. Kasi, despite of the adversity that he faced during the time when he was mayor, lahat ng mga mahirap, mga polisiya, mga batas na mahirap i-implement kasi nga may mga Pilipino may nakasanayan na hindi masyado stricto when it comes to laws, ganun. Yun talagang inano niya na whether saan siya ilagay ng mga tao, ayaw ng tao sa kanya o gusto ng tao sa kanya, basta ito yung kailangan nating gawin para umangat yung mga buhay ng tao. Hindi lang yung the chosen few who are privileged enough na nandyan ka sa taas, lahat ng Davaoenyo nung panahon na yun. So alam namin na pagdating niya sa national level, maraming makakalaban talaga yung tao, yung tatay ko. Kasi yung traditional na yung Pilipinas, alam niyo na yan eh. Nakikita niyo yan, yung mga oligarko, yung mga dinastiya, na sila rin yung mga the same oligarchs are the same dynasties in the, like most provinces. Kaya yung mga congressman na yan, gustong-gusto nila si Marcos because they are conservatives. Gusto nila yung status quo na maintain nila na nandyan lang sila lagi sa posisyon nila. Kasi they have better control of their constituents pagka centralized masyado yung governance. So kaya gustong-gusto nila si Marcos maliban sa pera na mga malita nila
So yun, alam namin kasi hindi ito traditional na politician yung naging presidente nyo rin noong 2016. So kaya nangyari yan lahat hanggat sa, ewan ko, hindi siguro nila alam kung ano na yung gagawin nila. Tingin siguro nila pag pinasok nila yung tao dito, matatapos na yung istorya. Wala nang pag-usapan kasi talo na. Sa ano kasi, sa in human history, kung titingnan nyo, hindi lahat ng mga tao na, mga leader ng isang, o may followers, may nagtiwala, na pinaslang, nilagay sa sabay prisuhan sa kuwan. Kulungan. System na eh. Hindi lahat ng yung pinapasok sa kulungan, nawawala lang. Mas lalong lumalakas yung mga iniwan niya, mga sinabi at nagawa niya nung. So, I think it's grave miscalculation on itong si Bangag nga gisipon na po doon sa UN. Sa UN pag ang putang ina pagkauwaw niyawa. Nabahin sa kamot pag yan. Oh. Pero at least nagdala siya ng panyo. Alam niya, puta mo tulo gini ko si puno niya. Kasi ako ang sunod ani guys ang tugnawa Pero mauna, I think akala nila. Tingnan niyo yung Iran ngayon, pinatay nila yung Ayatollah Khamenei. Lalong nag-unify yung mga Iranians against foreign invasion, foreign intervention. So I think it could be the same, similar. Kaya wala din naman talaga tayo dito kung walang nagawa na tama yung tao na nandyan na nilagay nila sa ICC. O sa detention unit ng ICC. So, may election naman tayo. And that's I think, sa ngayon, dun tayo papunta sa election. So, gamitin nyo lang talaga yung your power to vote. That's yun yung gamitin nyo, kailangan nyo na gamitin para pumili, tapos yung direksyon talaga ng bansa natin nasa mga kamay nyo yan. Yung mga sino ba ang gusto nyong presidente? Dati nga. Sara. Ako? Tapos mag-vice ka president. Hindi ko kapoy. Kapoy kayo. Ang posisyon, alam nyo man to yung iba dito na the more you go up, the more problems that you will have. So, ako, baka mag-demote ako into vice mayor pagka sunod election. Pero gamitin nyo yung your right to vote is you have the power to change or to kung anong direksyon yung gusto nyo para sa bansa natin. Pero alam nyo, nandito ako pumunta kasi alam ko nandito kayo. Gusto ko lang talaga magpasalamat kasi alam ko nagtiwala kayo sa tao, yung tatay ko. And he went into office, he ran for the presidency wholeheartedly at with the goal to serve the Filipino people. And yung binigyan yung tiwala, hanggang ngayon nandyan pa rin yung tiwala nyo sa kanya, yung suporta, nandito kayo, kung saan-saan kayo sa buong mundo galing. Salamat sa inyo. Thank you for trusting the person and supporting him. So, kailangan namin sa ngayon
hindi rin naman kami mga iyakin na tao, pero pag I also thank you for the prayers for him. So yung mga dasal nyo, malaking bagay yan. May nagagawa rin naman talaga. May Diyos din naman talaga. So, yun. Tapos, di pa kayo mamamatay sa lamig dito? Okay na Yung sawa na ako eh. March 3 pa ako nandito. Tapos, wala na, hindi ko kaya dito eh. Pero okay, sa loob, hindi naman talaga. Hindi man. Ha? Laban. Warm Okay naman, pero yun nga, wala naman talagang okay na tao na nasa loob. ilagay mo dyan sa detention unit. And kung isipin mo, may nade-detain ba ng isang taon? Yeah. Totoo. Diba? I mean, sir, yung sa Baral mo ng warm kinulong, tagal na eh. Confusing nga talaga tong sitwasyon niya. Pero ano yan, politika talaga yan. As I said earlier, dahil nga yan sa transition na kailangan sa yung nag-introduce ng transition para sa Pilipinas kung saan tayo papunta. Ay ngayon, nakita nyo na, and I think, naintindihan nyo din naman talaga kung ano yung gusto niyang gawin para sa bansa. Problema lang, you only get 6 years sa isang termino ng tao na maging presidente sa buong Pilipinas.